Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Javier Santos, isang doktor na may 20 taong karanasan sa medisina. Ngayon, ating susuriin ang isang napakahalagang paksa. Bakit ang mayayaman at matatagumpay ay mas madaling magkaroon ng cancer sa pancreas? Ito ba ay dahil sa kanilang pamumuhay? Nakakagulat, hindi ba? Parang hindi patas. Kamakailan, nagpaalam ako sa isang napaka-espesyal na pasyente. Siya ay isang may-ari ng malalaking ari-arian, 52 taong gulang at bilyonaryo. Palagi siyang masigla, may magandang kutis at madaldal. Ngunit mga 6 na buwan na ang nakakaraan, sinabi niya sa akin na medyo masama ang pakiramdam niya sa tiyan. Pinayuhan ko siya na magkaroon ng komprehensibong pagsusuri, ngunit winagayway niya lang ang kanyang kamay at sinabing, "Dr. Santos, abala ako, wala akong oras. Gagawin ko ito pagkatapos kong matapos ang proyektong ito." 3 buwan pagkatapos, agad siyang isinugod sa ospital. Nang kumpirmahin ang diagnosis, nakita ko ang matapang na lalaking ito na umiiyak tulad ng isang bata. Nagkaroon siya ng cancer sa pancreas na kinikilala ng medikal na komunidad bilang hari ng cancer. Alam niyo ba, ang pancreas ay parang isang tahimik na bayani sa ating katawan. Nakatago ito sa pinakamalalim na bahagi ng tiyan, tahimik na gumagana tulad ng mga bayani sa likod ng entablado. Hindi ito mapagpanggap, ngunit mayroon itong pinakamahalagang misyon. Ngunit kapag ito ay nagkasakit, ang mga kahihinatnan ay madalas na nakamamatay. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang isang malupit na katotohanan. 80% ng mga pasyente ng cancer sa pancreas ay may 5 tila walang salang gawi sa pamumuhay. Ang mga gawi na ito ay parang isang palaka na niluluto sa maligamgam na tubig, unti-unting itinutulak ang iyong pancreas sa kamingaw. Ang mas nakakatakot ay naglalabas din ito ng 2 signal ng pagkabalisa, ngunit sa kasamaang palad, 90% ng mga tao ay ipinapalagay na ito ay maliit na karamdaman lamang hanggang sa huli na ang lahat. Nangangahas ka bang tanungin ang iyong sarili? Mayroon ba ang mga ticking time bomb na ito sa iyong mga gawi sa pamumuhay? Kung nais mo pa ring makita ang iyong mga anak na lumaki ng malusog, ang video na ito ngayon ay maaaring magbago ng iyong buhay. Bago tayo magsimula, kung interesado ka rin sa kalusugan mo at ng iyong pamilya, mangyaring sabihin sa akin sa section ng komento, "Gusto ko ng kalusugan." Ito ang magiging pinakamalaking paghihikayat para sa akin. Ngayon, hayaan mong ilahad ko muna ang tunay na mukha ng tuso na mamamatay tao na ito, ang cancer sa pancreas. Gaano ba talaga katakot ang tuso na mamamatay tao na ito? Hayaan mong ibahagi ko sa inyo ang isa sa mga pinaka-nakakagulat na karanasan sa aking karera. Iyon ay 15 taon na ang nakakaraan, isang umaga. Nakita ko ang isang pasyenteng nagngangalang Mang Tonyo. Siya ay isang driver ng tricycle, 15 taong gulang. Malakas siya at hindi nagkakasakit. Sabi ng kanyang pamilya, si Mang Tonyo ay parang bakal. Ngunit nung araw na iyon, pumasok siya na hawak ang kanyang tiyan, medyo maputla ang muka at pinagpapawisan sa noo. Sinabi niya sa akin, "Dr. Santos, nitong mga nakaraang araw, lagi akong masakit ang tiyan, hindi makakain, at palaging may banayad na sakit sa likod." Noong panahong iyon, bata pa ako, at nang marinig ko ang mga sintomas na inilarawan niya, ang una kong reaksyon ay pananakit ng tiyan. Pagkatapos ng lahat, ang mga nagmamaneho ng tricycle ay may hindi regular na pagkain at mataas na stress, kaya normal lang na magkaroon ng pananakit ng tiyan. Binigyan ko siya ng ilang gamot sa tiyan at sinabihan siyang kumain sa tamang oras, iniisip na malulutas nito ang problema. Umalis si Mang Tonyo na may dalang gamot, masaya. Ngunit 3 buwan pagkatapos, muli siyang nagpakita sa akin. Sa pagkakataong ito, halos hindi ko na siya nakilala. Ang dating malakas na tao na 5'7" at 160 pounds ay naging payat na payat, bumaba sa 120 pounds. Ang mas nakakatakot ay nagsisimula ng manilaw ang kanyang mga mata at ang kanyang balat ay nagkaroon ng hindi normal na dilaw na kulay tulad ng isang taong may matinding jaundice. Nagulantang ako. Ang lahat ng mga sintomas na ito ay bumuo ng isang nakakatakot na sagot sa aking isip. Agad akong nag-ayos para sa kanya na magkaroon ng komprehensibong pagsusuri. Nang lumabas ang resulta ng CT scan, nanginginig ang aking mga kamay. Mayroong 4 cm na bukol sa bahagi ng pancreas at kumalat na ito sa atay. Malinaw na advanced na cancer sa pancreas. Tiningnan ako ni Mang Tonyo at dahan-dahang nagtanong, "Doktor, Santos, malala ba ito? Gaano pa ako katagal mabubuhay?" Alam niyo ba, ito ang unang pagkakataon mula nang maging doktor ako na talagang naramdaman ko ang kawalan ng kakayahan.
Tiningnan ko ang simpleng taong ito at hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na ang average na survival rate para sa mga pasyente ng advanced na cancer sa pancreas ay 3 hanggang 6 na buwan lamang. Sa sandaling iyon, naiintindihan ko kung bakit tinawag ng medical na komunidad ang cancer sa pancreas na hari ng cancer. Hindi dahil sa ito ang pinakakaraniwan, kundi dahil sa ito ay napakalupit. Kapag natuklasan, ito ay madalas na nasa advanced na yugto, halos walang lunas. Ang mas masakit ay kung ako ay nagtanong ng kaunti pa at nag-ayos ng mas maraming pagsusuri noon, marahil ang resulta ay magiging ganap na iba. Mula noon, patuloy kong iniisip ang isang tanong, bakit napakahirap tuklasin ang cancer sa pancreas? Bakit palagi itong tahimik na kumukuha ng buhay ng mga tao sa mga oras na hindi ito dapat mangyari? Pagkatapos ng napakaraming taon ng klinikal na pagmamasid, natuklasan ko sa wakas ang sagot. Ang problema ay nasa 2 aspeto. Una, ang lokasyon, at pangalawa, ang kakayahan nitong magpanggap. Una, pag-usapan natin ang problema sa lokasyon. Alam niyo ba kung saan matatagpuan ang pancreas? Kung ihahalin tulad natin ang ating tiyan sa isang abalang pabrika, ang tiyan ay parang foreman ng workshop na nakatayo sa harap at nagdidirekta. Ang atay ay parang chief engineer na responsable sa iba't ibang komplikadong trabaho. Ang mga bituka ay parang conveyor belt na responsable sa transportasyon at pagproseso. At ang pancreas, ito ay parang pinakamahalaga ngunit pinakamababa na profile na teknikal na eksperto sa pabrika na nakatago sa likod ng lahat ng kagamitan na nakatuon sa tumpak na trabaho, hindi kailanman nagpapakita. Ang espesyal na lokasyon na ito ay ginagawang ang pancreas ang pinakamahirap na organ na makita sa tiyan. Ang isang ordinaryong ultrasound ay parang sinusubukang makita kung ano ang nangyayari sa isang silid sa pamamagitan ng isang makapal na kurtina, halos imposible. Bigyan ko kayo ng mas direktang halimbawa. Noong nakaraang taon, nakita ko ang isang retiradong guro, si Aling Nena. Ang kanyang taunang medical check-up sa loob ng 3 magkakasunod na taon ay nagpakita na maayos ang lahat. Nakasaad sa ultrasound report na walang nakitang abnormalidad sa mga organo. Ngunit sa ika-4 na taon, nagpunta siya sa emergency room dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Pagkatapos ng enhanced CT scan, mayroon siyang 3 cm na bukol sa pancreas. Hawak ni Aling Nena ang report at tinanong ako, Dr. Santos, paano nangyari ito? Maayos naman ang check-up ko noong nakaraang taon. Paano ito lumaki ng ganito kalaki sa isang taon? Sinabi ko sa kanya na hindi ito lumaki sa isang taon. Malamang na naroon na ito sa loob ng 2 o 3 taon, ngunit hindi lang ito nakita ng ordinaryong pagsusuri. Ito ang kahihinatnan ng nakatagong lokasyon ng pancreas. Sa oras na lumaki ang bukol at makita, kadalasan ay nalampasan na ang pinakamainam na oras para sa paggamot. Ang mas nakakamatay ay ang pangalawang katangian ng cancer sa pancreas, ang matinding kakayahan nitong magpanggap. Kung ang nakatagong lokasyon ay isang obetibong salik, kung gayon ang malakas na kakayahan nitong magpanggap ay isang sinadyang intensyon. Ang cancer sa pancreas ay parang isang likas na aktor. Hindi ito kailanman magpapahayag ng pagdating nito sa malaking paraan, ngunit tahimik na ginagaya ang iba't ibang karaniwang sakit kaya hindi mo maiisip kung ano ang tunay na sanhi. Halimbawa, magpapanggap ito bilang pananakit ng tiyan na magpaparamdam sa iyo ng banayad na sakit sa itaas na tiyan tulad ng hindi pagkatunaw ng pagkain. Magpapanggap ito bilang cholecystitis na magdudulot sa iyo ng sakit sa kanang itaas na tiyan at magsusuka. Magpapanggap din ito bilang ordinaryong strain ng lower back muscle na magdudulot ng pananakit ng likod na iisipin mong dahil sa matagal na pag-upo o hindi tamang posisyon sa pagtulog. Nakakita ako ng isang pasyente, isang accountant, na nagpamasahe ng 6 na buwan dahil sa pananakit ng likod. Sinabi ng masyus na ito ay isang occupational disease at pinayuhan siyang mag-ehersisyo at gumamit ng mas magandang upuan. Ngunit 6 na buwan pagkatapos, lumala ang sakit. Nang siya ay sinuri sa ospital, ang cancer sa pancreas ay kumalat na sa retroperitoneum. Mayroon pang mastuso. Ang cancer sa pancreas ay magpapanggap bilang diabetes na magpapataas ng iyong blood sugar na iisipin mong problema sa pamumuhay. Mayroon akong isang pasyente, si Mang Jose, 55 taong gulang, na biglang na-diagnose na may diabetes. Inakala niya na ito ay normal na bahagi ng pagtanda at ginamot ang diabetes. Maayos ang kanyang blood sugar control. Ngunit pagkatapos ng 2 taon, nagsimula siyang pumayat nang walang dahilan. Sabi ng kanyang pamilya, bumuti ang kanyang kutis
at pinuri siya sa pagpapayat. Ngunit nang siya ay magkaroon ng check-up, mayroong bukol sa kanyang pancreas. Lumabas na ang kanyang diabetes ay hindi dulot ng kanyang mga gawi sa pamumuhay, ngunit ng isang bukol sa pancreas na sumira sa kanyang pancreatic islet function. Ito ay isang maagang sintomas ng cancer sa pancreas. Ang pinaka-nakakatakot ay ang cancer sa pancreas ay magpapanggap bilang depression. Noong nakaraang taon, nakilala ko si Aling Meli. Siya ay karaniwang masayahin at optimistiko, ngunit bigla siyang naging malungkot at hindi na interesado sa anumang bagay. Inakala ng kanyang pamilya na ito ay postmenopausal depression at bumisita sa isang psychologist sa loob ng 3 buwan, umiinom ng iba't ibang gamot na antidepressant. Ngunit hindi bumuti ang kanyang kalagayan at sa halip ay lumala. Nang dalhin siya ng kanyang anak na babae sa isang gastroenterologist, iminungkahi ko ang isang pancreatic examination at isang neuroendocrine tumor ang natuklasan sa kanyang pancreas. Lumabas na ang bukol sa pancreas ay nakaapekto sa pagtatago ng hormone na nagdulot ng matinding problema sa emosyon. Ang kondisyon na ito ay kilala sa medisina bilang tumor-induced depression. Nakikita nyo gaano kalakas ang kakayahan ng cancer sa pancreas na magpanggap. Maaari itong magpanggap bilang pananakit ng tiyan, cholecystitis, lower back strain, diabetes, at maging sakit sa isip. At karamihan sa atin ay malilin lang ng mga ilusyon na ito na lalong lumalayo sa maling direksyon hanggang sa araw na lumabas ang katotohanan, madalas ay huli na ang lahat. Kaya nga tinawag ang cancer sa pancreas na tahimik na mamamatay tao. Hindi dahil sa hindi ito nagsasalita, kundi dahil sa lahat ng sinasabi nito ay kasinungalingan na pumipigil sa atin na makilala ang tunay nitong mukha. Ngunit mga kaibigan, tandaan, kahit gaano pa katuso ang kaaway, mayroon itong kahinaan. Kahit gaano pa kasakdal ang pagpapanggap, mayroon itong mga butas. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang pinakamadalas na kahinaan ng tuso na mamamatay tao na ito. Hanggat naiintindihan natin ang mga gawin nito at nauunawaan ang mga pattern nito, makikilala natin ang pagpapanggap nito sa tamang oras kapag ito ay nagpapakita ng sarili. Handa na ba kayo? Ngayon, ilalahad natin ang misteryosong mamamatay tao na ito at tingnan kung paano ito unti-unting nakapasok sa ating katawan. Kapag pinag-uusapan ang mga masasamang gawin na nakakasama sa pancreas, kailangan kong simulan sa isang napakakaraniwang kababalaghan. Ngayon, sa mga lansangan, makikita mo ang mga ganitong eksena kahit saan. Mga nagmamadaling empleyado na may dalang milk tea, mga estudyanteng gutom sa umaga na may hawak na matamis na soy milk, at mga white-collar workers na nagtatrabaho hanggang gabi na umiinom ng cola para gumising. Ang mga tila normal na eksena na ito ay nagtatago ng isang nakakatakot na banta sa kalusugan, ang pag-inom ng matatamis na inumin sa walang laman na tiyan. Mayroon akong isang pasyente na nagngangalang Carlo, isang programmer, 28 taong gulang. Bawat umaga, hindi siya nag-aalmusal at umiinom ng isang malaking baso ng milk tea bago pumasok sa trabaho. Sinabi niya sa akin na ito ay nakakatipid ng oras at masustansiya. Ngunit alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyong pancreas? Isipin na ang iyong pancreas ay isang tahimik na pabrika at ang mga manggagawa ay tahimik na gumagawa ng madaling trabaho. Biglang pumasok ang amo at sumigaw, "Emergency order! Kailangan nating gumawa ng 1,000 produkto ngayon." Ito ang nangyayari kapag umiinom ka ng matatamis na inumin sa walang laman na tiyan. Ang iyong blood sugar ay biglang tumataas at ang iyong pancreas ay napipilitang maglabas ng sobrang insulin, tulad ng mga manggagawa sa pabrika na pinilit na mag-overtime ng walang pahinga. Nagpatuloy si Carlo sa gawin na ito sa loob ng 5 taon. Bilang resulta, sa edad na 28, nagkaroon siya ng type 2 diabetes. Ang mga pasyente ng diabetes ay 7 beses na mas mataas ang panganib na magkaroon ng cancer sa pancreas kaysa sa mga normal na tao. Ang pangalawang mapanganib na gawi ay ang pagkain ng matatabang pagkain sa walang laman na tiyan. Ilang araw na ang nakakaraan, nakilala ko si Mang Pedring, isang retiradong matanda na mahilig sa tradisyonal na almusal, pritong mantika na may suka at kanin, sinangag na may itlog at longganisa. Bawat umaga, sa walang laman na tiyan, kinakain niya ang mga ito. Sinabi sa akin ni Mang Pedring, "Dr. Santos, ilang dekada na akong kumakain ng ganito at palagi akong malusog. Bakit nitong mga nakaraang araw ay lagi akong masakit ang tiyan?" Sinabi ko sa kanya na ito ay parang pagbuhos ng isang malaking kutsarang mantika sa isang walang laman na kawali. Ang pancreas ay kailangang maglabas ng maraming lipase
upang matunaw ang mga matatabang pagkain na ito. Ngunit kapag walang laman ang tiyan, ang mga digestive fluid na ito ay walang mapupuntahan at magtatambak sa pancreas. Sa paglipas ng panahon, sisirain nito ang tissue ng pancreas na magdudulot ng talamak na pamamaga, at ang talamak na pamamaga ay isang lugar ng pagdami ng kanser. Ang pangatlong gawi ay mas nakatago, ang agad na paghiga pagkatapos kumain. Napakakaraniwan nito sa ating mga Pilipino. Pagkatapos kumain ng tanghalian, humiga sa sofa na sinasabing nagpapahinga. Ganoon din, pagkatapos kumain ng hapunan, gusto mong magpahinga pagkatapos kumain. Nauunawaan ko ang iniisip ninyo dahil pagod na kayo pagkatapos ng isang araw ng trabaho. Ngunit alam mo ba na ang tila komportableng gawin na ito ay nagpapahirap sa iyong pancreas? Kapag nakahiga ka, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo sa buong tiyan at kulang ang supply ng dugo sa pancreas. Hindi nito mailalabas ang mga digestive fluid na ginagawa nito. Ang matagal na pagtatambak ay magdudulot ng pagluwag ng pancreatic duct na sa huli ay magdudulot ng pancreatitis. Mayroon akong isang kaibigan, si Mang Vic, na nagkaroon ng talamak na pancreatitis dahil sa gawin na ito. Bawat atake, sumisigaw siya sa sakit sa kama. Nang maglaon, sinabi ko sa kanya na maglakad-lakad pagkatapos kumain. Ginawa niya ito sa loob ng 2 taon at ngayon ay mas maayos na siya. Ang pang-apat na gawi ay ang kabilang dulo, ang agad na matinding pag-ihersisyo pagkatapos kumain. Maraming tao ngayon ang may malakas na kamalayan sa kalusugan at nakakaramdam ng pagkakasala kapag kumakain ng sobra. Naglalakad sila, sumasayaw, at nag-eehersisyo. Pagkatapos kumain, iniisip na makakatulong ito sa pagpapayat, ngunit ito ay parang pag-alog ng isang timba na puno ng tubig. Ang ugnayan sa pagitan ng pancreas at gallbladder ay napakapino. Ang bawat hakbang ay may dahilan. Maaari pa itong magdulot ng biliary flux sa pancreas. Nakita ko ang isang batang ina na pumupunta sa gym pagkatapos ng hapunan bawat araw. Bigla siyang nagkaroon ng matinding pananakit ng tiyan at isinugod sa ospital at na-diagnose na may acute pancreatitis. Ang ikalimang at pinakamapanganib na gawi ay ang pag-inom ng maraming alak pagkatapos kumain. Maraming business people ang may gawi na ito. Nagiinuman sila kapag nakikipag-ugnayan sa negosyo at ang pagkain at inumin ay itinuturing na katapatan. Ngunit ang alak ay direktang nakakasama sa pancreas. Ang metabolic product nito, ang acetaldehyde, ay sisira sa mga pancreatic cells tulad ng sulfuric acid. Ang pag-inom ng alak pagkatapos kumain ay lalong nagpapalala ng sitwasyon. Ang pancreas ay abala na sa pagtatago ng digestive fluid at inaasahan mo pa rin itong iproseso ang mga lason ng alak. Kilala ko ang isang may-ari ng kumpanya na umiinom ng alak araw-araw para sa mga sosyal na okasyon. Wala pa siyang 15 taong gulang nang siya ay ma-diagnose na may cancer sa pancreas. Sinabi niya sa akin, "Kung alam ko lang, hindi ko sana ginawa ang lahat ng ito." Ang 5 gawin na ito ay tila ordinaryo, ngunit sila ay parang isang palaka na niluluto sa maligamgam na tubig, tahimik, unti-unti, na nagtutulak sa iyong pancreas sa kamingaw. Ang nakakatakot ay kapag nagkaroon ng problema ang pancreas, ang mga signal ng pagkabalisa na inilalabas nito ay madalas na hindi natin napapansin. Ang mga gawin na binanggit ko kanina ay talagang nakakatakot, ngunit ang mas nakakatakot ay madalas na hindi natin naririnig ang tawag ng pancreas para sa tulong. Ang cancer sa pancreas ay may palayaw na tahimik na mamamatay tao. Hindi dahil sa hindi ito nagsasalita, kundi dahil sa hindi natin naiintindihan ang sinasabi nito. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang 2 signal. Kung lumitaw ang mga ito, kailangan mong maging lubos na mapagbantay. Ang unang signal ay hindi inaasahan ng maraming tao, mga hindi maipaliwanag na problema sa emosyon. Noong nakaraang tag-init, nakita ko si Aling Rosie, 62 taong gulang. Siya ay karaniwang masayahin, ngunit bigla siyang naging malungkot, hindi na interesado sa anumang bagay, hindi makatulog sa gabi at walang lakas sa araw. Sinabi sa akin ng kanyang anak na babae na parang ibang tao ang kanyang ina kamakailan, laging nagbubuntong hininga at nagsasabing walang saysay ang buhay. Inakala naming lahat na ito ay postmenopausal depression, ngunit may naramdaman akong mali. Ang depression ni Aling Rosie ay masyadong biglaan at walang malinaw na sanhi, kaya iminungkahi ko na magkaroon siya ng komprehensibong medical check-up. Ang resulta ay nagulat sa lahat. May 2 sentimetro na bukol sa pancreas. Sa kabutihang palad, natuklasan ito sa tamang oras. Hindi alam ng maraming tao na ang pancreas ay hindi lamang isang digestive organ.
Ito rin ay isang mahalagang endocrine organ na naglalabas ng iba't ibang hormones na nagre-regulate ng emosyon. Kapag may bukol sa pancreas, ang pinong balanse ng hormone na ito ay nabubulok. Ang emosyonal na sentro ng utak ay naapektuhan. At ang tao ay magkakaroon ng mga sintomas ng depression at pagkabalisa. Natuklasan ng mga pag-aaral na 50% ng mga pasyente ng cancer sa pancreas ay nagkaroon ng malinaw na problema sa emosyon 6 na buwan hanggang 1 taon bago ang diagnosis. Kaya kung ikaw o ang iyong mga miyembro ng pamilya ay biglang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na depression, huwag lang itong ituring na problema sa pag-iisip. Siguraduhing alisin ang sakit sa pancreas. Ang pangalawang signal ay mas mahalaga, bigla ang pagbabago sa blood sugar. Ang signal na ito ay may dalawang sitwasyon na pareho kong naranasan at nakakaantig. Ang una ay bigla ang paglitaw ng diabetes. Mayroon akong isang pasyente na nagngangalang Mang Ben, 55 taong gulang sa taong ito. Walang kasaysayan ng diabetes sa kanyang pamilya at karaniwan siyang maingat sa kanyang dieta. Ngunit kamakailan, sa isang check-up, biglang tumaas ang kanyang blood sugar sa 15.2, agad na na-diagnose na may diabetes. Karaniwan, ang bagong diabetes sa edad na ito ay dapat na dahan-dahang lumalabas, ngunit ang blood sugar ni Mang Ben ay tumaas ng napakabilis at mataas. Iminungkahi ko sa kanya na magkaroon ng pancreatic examination at natuklasan ang problema. Ang pangalawang sitwasyon ay mas nakatago, bigla ang paglala ng umiiral na diabetes. Mayroon akong isang matandang pasyente, si Aling Cora, na may diabetes sa loob ng 10 taon. Palagi siyang maayos na kinukontrol ng gamot at ang kanyang blood sugar ay matatag sa paligid ng 7. Ngunit nitong mga nakaraang 6 na buwan, kakaiba ang nangyari. Anuman ang ayusin niya sa gamot, hindi ito gumagana. Ang kanyang blood sugar ay palaging higit sa 10. Ang insulin na itinusok niya ay parami ng parami, ngunit hindi bumaba ang blood sugar. Si Aling Cora ay labis na nag-aalala at sinabi sa akin na baka resistante na siya sa gamot. Naramdaman kong may mali at agad siyang pinagawa ng enhanced CT scan. Bilang resulta, natuklasan ng isang bukol sa buntot ng pancreas. Bakit nagkakaroon ng ganitong pagbabago sa blood sugar? Ang dahilan ay simple. Kapag may bukol sa pancreas, ito ay parang isang saboteur na pumasok sa pabrika na sadyang naninira sa workshop na gumagawa ng insulin. Kapag nasira ang pabrika na gumagawa ng insulin, natural na hindi makokontrol ang blood sugar. Ito ay madalas na isang malakas na signal ng sakit sa pancreas. Nais kong bigyang diin sa inyong lahat. Kung ikaw ay isang pasyente ng diabetes at biglang nawalan ng kontrol ang iyong blood sugar, huwag kang mag-adjust lang ng gamot sa endocrinology department. Kailangan mong suriin agad ang iyong pancreas. Marami akong nakitang pasyente na nalampasan ang pinakamainam na oras ng paggamot dahil sa hindi nila pinansin ang signal na ito. May isa pang kababalaghan na kapansin-pansin, ang hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung bumaba ang iyong timbang ng higit sa 5 kilo sa loob ng 1 buwan at hindi ka sadyang nagpapayat, ito rin ay maaaring isang babala mula sa pancreas. Mayroon akong isang pasyente na pumayat ng 15 kilo sa loob ng 3 buwan. Sabi ng kanyang pamilya, bumuti ang kanyang kutis at inakala nilang matagumpay siyang nagpapayat. Ngunit nang siya ay suriin, advanced na cancer sa pancreas. Ang cancer sa pancreas ay nagdudulot ng pagbaba ng timbang pangunahin sa 2 dahilan. Una, may kapansanan sa digestive function at hindi magandang pagsipsip ng sustansya. Pangalawa, ang tumor ay kumukonsumo ng maraming enerhiya na nagdudulot ng mas mabilis na pagkonsumo ng katawan. Kaya, kung mapansin mo na patuloy na bumababa ang iyong timbang nang hindi sadyang nagpapayat, kailangan mong seryosohin ito. May isa pang signal na madalas na napapabayaan, ang pagbabago sa dumi. Kung biglang nagiging mamantika ang iyong dumi at hindi ito mahugasan ng tubig, ito ay maaaring isang tanda ng kapansanan sa exocrine function ng pancreas at hindi magandang pagtunaw ng taba. Tandaan ang mga keyword para sa mga signal na ito: abnormalidad sa emosyon, nawawalang kontrol sa blood sugar, pagbaba ng timbang at abnormalidad sa dumi. Kung mayroon kang 2 o higit pa sa mga ito na sabay-sabay na lumilitaw, kumonsulta agad sa doktor para sa pagsusuri. Bagaman nakatago ang pancreas, totoo ang mga signal ng pagkabalisa na inilalabas nito. Ang susi ay dapat tayong matutong makinig at huwag hayaan ang mga mahahalagang babala na ito na matabunan ng abalang buhay. Matapos sabihin ang napakaraming nakakatakot na bagay,
Maaring nagsisimula ng kinakabahan ang ilang kaibigan, ngunit mangyaring huwag mag-alala. Bagaman mapanganib ang kanser sa pancreas, ganap itong maiiwasan. Sa loob ng napakaraming taon ng aking pagsasanay sa medisina, nakita ko ang napakaraming trahedya na sana ay naiwasan at nakita ko rin ang mga himala ng pagbawi ng kalusugan dahil sa pagbabago ng pamumuhay sa tamang oras. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 5 pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang inyong pancreas. Ito ang buod ng aking 20 taong karanasan sa klinika. Ang unang paraan ay ang pag-aayos ng ritmo ng pagkain. Maraming tao ang nagtatanong sa akin, "Doktor, ano ba ang pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin?" Sa totoo lang, mas mahalaga kung paano ka kumakain kaysa sa kung ano ang kinakain mo. Mayroon akong isang pasyente na nagngangalang Mang Delphine. Dati, bawat umaga, umiinom siya ng isang malaking baso ng honey water sa walang laman na tiyan na sinasabing nakakapaglinis ng katawan at nakakapagpaganda. Nang maglaon, sinabi ko sa kanya ang mga panganib ng paggawa nito. Binago niya ito sa pagkain ng ilang kutsara ng oatmeal bago uminom ng maligamgam na tubig. Ginawa niya ito sa loob ng 1 taon at ang kanyang blood sugar ay naging mas matatag at bumaba ang pasanin ng kanyang pancreas. Tandaan ang isang prinsipyo, huwag kailanman kumain ng purong asukal sa walang laman na tiyan, maging ito ay inumin, prutas o matatamis. Palaging kumain ng mga ito pagkatapos kumain ng ibang pagkain at nguyain ng dahan-dahan. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente, kung nguya kayo ng mas matagal, mas kaunti ang makikita kong pasyente dahil ang masusing pagnguya ay lubos na nakakabawas sa pasanin ng pancreas. Ang pangalawang paraan ay ang pagkontrol ng iyong baywang. May kasabihan ng mga Pilipino, ang pera ay hindi makakabili ng kalusugan sa pagtanda. Totoo ito. Lalo na ang taba sa tiyan na direktang nagbibigay presyon sa pancreas at nakakaapekto sa normal na paggana nito. Mayroon akong isang kaibigan na nagngangalang Mang Rene, 45 taong gulang na may baywang na 43 pulgada. Pagkatapos, nagpasya siyang magpapayat. Naglakad siya ng mabilis ng 1 oras araw-araw at kinontrol ang kanyang dieta. Bumaba siya ng 20 kilo sa 1 taon. Hindi lamang siya naging mas masigla, kundi ang lahat ng kanyang mga tagapagpahiwatig ng kalusugan ay bumuti. Ang pagpapayat ay hindi nangangailangan ng matinding pag-eehersisyo. Ang susi ay ang pagiging pare-pareho. Hindi bababa sa 3 beses sa 1 linggo, 30 minuto ng aerobic exercise ang makakatulong na maprotektahan ang pancreas. Ang pangatlong paraan ay ang paghinto sa paninigarilyo at pag-inom. Kailangan kong sabihin ito ng seryoso. Ang tabako at alak ay 2 pangunahing mamamatay tao ng pancreas. Walang diskusyon. Ang mga kaibigan na naninigarilyo ay maaaring magsabi, "Doktor, paano kung hindi ko kayang huminto?" Nauunawaan ko ang hirap ng paghinto sa paninigarilyo, ngunit isipin ang iyong pamilya. Kailangan nila ng isang malusog na ikaw. Kung talagang hindi mo kayang huminto, huwag manigarilyo sa loob ng 2 oras pagkatapos kumain. Bigyan ng pancreas ng kaunting oras upang makapagpahinga. Tungkol sa alak, ang payo ko ay huwag uminom kung hindi maiiwasan. Kung kailangan mong makipag-ugnayan sa negosyo, tandaan ang 3 limitasyon. Huwag uminom sa walang laman na tiyan, huwag uminom kaagad pagkatapos kumain, at huwag uminom ng matatapang na alak. Ang pang-4 na paraan ay ang regular na schedule. Ang pinakamalaking problema sa mga modernong tao ay ang magulong schedule, pagpupuyat, hindi regular na pagkain, at labis na pagkain. Ang lahat ng ito ay nakakasira sa kalusugan ng pancreas. Ako mismo ay dumaan din dito. Noong bata pa ako, abala ako sa trabaho at madalas na hindi kumakain sa tamang oras. Bilang resulta, sa edad na 30, na-diagnose ako na may pancreatitis. Ang sakit na iyon ay nagparamdam sa akin na malalim na mag-isip at mula noon ay pinananatili ko ang 3 regular na pagkain at kailangang matulog bago mag-11 ng gabi. Ang gawin na ito ay pinananatili ko sa loob ng 20 taon. Ang pancreas ay kailangan ding magkaroon ng regular na oras ng trabaho. Kung magulo ang iyong schedule, magugulo din ang trabaho nito. Ang ika-5 paraan ay ang regular na medical check-up. Kailangan kong bigyang diin ito. Para sa mga kaibigan na 40 taong gulang pataas, kailangan mong magkaroon ng abdominal ultrasound minsan sa 1 taon. Ang mga may mataas na panganib ay dapat ding magkaroon ng enhanced CT scan o MRI.
Sino ang mga may mataas na panganib? Ang mga may diabetes, may kasaysayan ng pancreatitis, matagal nang naninigarilyo at umiinom, may kasaysayan ng pamilya, at ang mga may mataas na stress na trabaho. Mayroon akong isang pasyente na nagngangalang Alex. Dahil sa regular na medical check-up, natuklasan niya ang isang maliit na bukol sa kanyang pancreas sa tamang oras. Pagkatapos ng operasyon, maayos ang kanyang paggaling at nakabalik na siya sa normal na trabaho at buhay sa loob ng 3 taon. Tandaan, ang medical check-up ay hindi pag-aaksaya ng pera, kundi ang pinakamagandang pamumuhunan sa buhay. Konklusyon, ang pancreas, bagaman nakatago, ay tahimik na gumaganap ng pinakamahalagang tungkulin sa buhay. Responsibilidad nating protektahan ito. Simula ngayon, baguhin ang 5 masasamang gawi na nakakasama sa pancreas, tandaan ang 2 mahalagang signal ng babala, at panatilihin ang 5 magagandang gawi na nagpoprotekta sa pancreas. Ang pinakamahalaga ay ibahagi ang kaalaman na natutunan mo ngayon sa mga taong mahal mo dahil ang kalusugan ang pinakamagandang regalo. Kung nakatulong sa iyo ang pagbabahagi ngayon, mangyaring sabihin sa akin ang iyong mga saloobin sa section ng komento. Mangyaring i-like, i-follow at ibahagi ito upang mas maraming tao makakita ng mahalagang kaalamang ito sa kalusugan. Tandaan, ang pag-iwas sa cancer sa pancreas ay nagsisimula sa pagbabago ng pamumuhay. Simula ngayon, simula sa sandaling ito. Ako si Dr. Javier Santos. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. Naway magkaroon kayong lahat ng malusog na pancreas, malusog na katawan at masayang buhay.